So, check lang ako. Kumusta mga kanayos? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw na update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, meron to pamagat na malaking gulo to. Nagdeklara na PBBM, nag-warning na martial law sa Pilipinas, question mark, kakapasok lang. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin ito ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. No? So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So interesting tong panonoorin natin ngayon para kasi yan nga parang nagsasalita na nga si Zaldico and then ito naman talaga yung pinakahihintay natin kasi parang si Zaldico kasi yung inaano talaga 'di ba ng lahat. So, siya yung pinaka-madungis or nadungisan talaga yung pangalan niya ngayon. So, tingnan natin kung ano yung pagsasabihin ng taong to. And then, kaya na rin bahalang humusga kung nagloloko lang ba tong taong to or nagsasabi siya ng totoo. So, Boss Balita TV, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe. Start. So, again, nababagat ng video ito, malaking gulo to, nagdeklara na PBBM, nag-warning na martial law sa Pilipinas. Question mark, kakapasok lang. So, Boss Balita TV, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe. Start. Na balita, grabe si PBBM nag-warning na malapit ng mag-martial law, magkakagulo ang Pilipinas, nagdeklara na. Ayon sa nakalap nating impormasyon, malaking gulo to. Matapos magsalita si Zaldico, plano niyang magkagulo sa rally ng iglesia para lumusob ang mga Duterte sa palasyo. Grabe si PBBM nag-warning na malapit. Pumayat si Zaldico Yan, ngungurakot pa kasi kayo Stress tuloy kayo. Nang mag-martial law, magkakagulo ang Pilipinas, nagdeklara na. Tara panoorin natin. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. Sana po ay hindi nila ako mapatayan bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resort. Ginawa ko lang yung utos sa akin. Hindi talaga ako naniniwala para na inutusan. Ginusto mo rin yan pre, okay? Diba? Nasa dugo mo na talaga yan, yung mangurakot. Ewan ko kung ano yung gustong palabasin ni Zaldico dito, Gusto niyo bang palabasin na konti lang yung kasalanan niya? Gusto niyo bang palabasin na wala siyang kasalanan? Yung admin lang? Or whatsoever? Diba? Ewan ko kung anong gusto niyong palabasin. So, yeah. Tapusin natin. Process ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino. Alam ko, nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Talaga lang. Diba? Actually, bitay nga yung karapat-dapat sa'yo Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Bago kayo humusga, may namatay na nga, di ba, sa mga kagaguhan niyo. Tapos gusto niyo, ayaw niyo pang husgahan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulong. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala. Pero para sa akin lang yung part na yon, para sa akin lang naman to. So no judgment. No judgment talaga nung tapos parang ginudge. Di ako naniniwala na pauwi na sana siya nung bago yung SONA. Sobrang hirap paniwalaan, di ba? Di ako naniniwala na uuwi na sana siya doon tapos pinipigilan siya. Siguro pinipigilan siya na umuwi pero yung word na pauwi na sana siya parang ang hirap paniwalaan, di ba? Wala lang, para sa akin lang naman yon. Uuwi ka pa kaya knowing na ganyan kabigat or nagkakabulgara na. Sobrang hirap nun. I think sinungaling part yon. Wala lang, hula ko lang naman. Kayo din, comment nyo sa baba kung ano yung opinion nyo sa part na yon na uuwi na sana siya. Kasi for me, parang malabong uuwi siya, Wala lang, opinion ko lang naman yon. Hindi ko naman kayo pinipilit. Palapa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Okay. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang Bicam process last year, 2024.
Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi, So parang ang gustong palabasin ni Zaldico dito, kanang kamay lang siya ni Martin Romualdez. Di ba kasi parang tinawagan niya pa si Romualdez, kinumpirma niya. Okay. sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng Utos ng Pangulo. So parang gusto niya ring talaga idawit yung Pangulo dito sa mga expose niya from Martin Romualdez to Pangulo. So kaya na bahalang humusga dyan. ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sec Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and Kumbaga ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Parang nirarhyme mo clearance about instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya at sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapagrekomenda kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin Inang yan talaga, yung talaga para ba? Yung, ewan ko kung batas natin yan, pero yung gaya nung kay Bunuan, 'di ba? Kasi parang ganito din yung kay Zaldico, 'di ba, na parang nakakalipad sila kasi hindi pa daw sila kinakasuhan. 'Di ba? Na kesyo ganyan daw, nalalabag daw yung constitutional rights nila. Kaya pwede pa rin silang lumipad, 'di ba? Pero yun nga na bakit yung mga kababayan natin na gusto lang namang mag-travel, nag-ipon sila ng mabuti para makapag-travel, makabili ng plane ticket, pero bigla-bigla nilang ino-offload kasi yun nga, reason, pinagdududahan nila na baka mag-TNT lang yung tao doon. Diba? So yan yung one of the reasons, I think main reason yan yung i-offload nila kasi takot sila na mag-TNT. 'Di ba? Na kung tutuusin naman, wala naman sanang kaso yung mga tao na yan. Hindi yan na-involve sa mga corruption or mga scandals dito sa bansa natin. Lilipad lang mag-travel. Tapos ganyan nila pagdudahan. Pero itong sila Bunuan, itong sila Zaldico, nung lilipad sila, though may lookout sila na parang pinapabantayan or ewan ko, nilalagay sa bulletin na ito
Ano, tapos sinasabihan nila, 'di ba, na okay pa lumipad kasi hindi pa daw nakakasuhan. 'Di ba? Na kung iisipin mo, para anak ng toko, mas may chance pa ngang mag-TNT yan doon eh. 'Di ba? Kasi sa ngayon pa lang, knowing na, uy, parating na yung case, parang painit na yung sitwasyon. Of course, lilipad ng ibang bansa yan. Ang isa sa reason, though hindi talaga siya, talaga na sure na yun yung reason, pero pwedeng mag-TNT sila doon kapag nabuo na yung ikakaso sa kanila. 'Di ba? Na parang sila pa yung mas may malaking percentage na mag-TNT doon sa ibang bansa. Pero bakit? Yan nga, nakakalipad sila kasi masasakasaan daw yung nila, constitutional rights. Anak ng tokwa talaga, Ewan ko kung saan yung problema dyan sa immigration ba or whatsoever. Pero parang nakakaaning lang kung iisipin na itong mga ewan ko kung high profile ba. Something like that. Yung malaking involvement nila ng mga scandals dito sa bansa natin. Pero nakakalipad. Comment nyo nga sa baba yung opinion nyo sa part na yan, par. Kasi parang kasi kung iisipin mo na parati na lang. Kaya nga dito sa bansa natin, I think every time, di ba? May mga kababayan tayo dito na na-involved na yung mga negosyante. Halimbawa, inimbitahan na sila sa Senate, sa Congress, one time. Tapos tingin nila parang medyo nadidiin talaga sila kasi yung iba nahihirapang sumagot, 'di ba? Yung iba parang muntik pang ma-cite in contempt, 'di ba? Tapos syempre after that, pakakawalan muna sila tapos iimbitahan next time. Yan yung mga time na parang lilipad sila doon sa ibang bansa. Yung mga reason nila, may sakit daw sila. Na ewan ko lang din na yung mga medical thing na yan, kung madadaya din ba yan. Comment down below kung para sa tingin nyo madadaya din yan. Pero parang yun yung ginagamit nila ba na reason, di ba? Kaya nakakapunta sila ng ibang bansa. So I think yan yung inaano ni Senator Tulfo na parang bakit ganyan? Pwede bang pakiayos yung part na yan, di ba? Kasi kung tutusin mo talaga parang mararamdaman talaga natin na medyo unfair talaga yung pagpapatupad sa atin na ordinaryong Filipino ka, i-offload ka. Na okay lang sana yung offload na yon, wala kang perang masasayang doon, pero meron 'di ba? Nakapag-book ka na ng ticket, tapos dahil in-upload ka yung ticket na yon, hindi na mare-refund yon. So masusunog yung pera mo sa ticket na yon. Pero itong mga kumag na to, na mga big fish na to, wala, nakakalipad pa kasi malalabag daw yung mga constitutional rights nila. 'Di ba? Wala lang, naisip ko lang. Sabi niyo kanyang passport ay naisagawa at na-i-issue ng through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico ang DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basehan sa pagkakansela ng passport. Meron po Kahit ihuli na lang yung ihuli na lang yung pagkansela ng passport. Huwag lang silang paliparin ba? 'Di ba? Hangga't hindi humuhupa yung mga issue nila. kasing mga opinion like that of Senator JV Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. So rin natanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir, good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 million peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos, what was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin kay sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. So ayun, yan yung some kind na rebuttal ng palasyo dyan. Na yun nga naman, hindi naman kasi ako sa part na yun, pero yun nga, according to Madam Claire dito, na why idadaan pa
'Di ba? Yung 100 na yun, kung pwede namang ilagay sa net. So, ewan ko kung ano yung opinion niyo sa part na yun, par. 'Di ba? Na kung if ever, pinalitaw lang si Zaldico para siraan yung president. Siguro yun yung ano nila, nakita nilang way na ano, parang igaya din sa mga issue na ibinabato sa mga senators, I think. 'Di ba? Na parang true insertion, something like that. Bahala kayo. Comment kayo sa baba para. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin kapag siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at saka po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan, at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo? Sa tingin niya, hindi totoo. Hindi po natin First time ba yun? Na dinawit ang presidente. Ay, si Gutesa kasi, di ba yung kay Gutesa, ay hindi, yung kay Gutesa si ano lang yun, si Martin Romualdez lang yun, di ba? Yung kay Gutesa kasi pumalpak na, hindi na nagpakita. So yan ko dito kung itong kay Zaldico, ano yung pinaka ano talaga nito, pinaka-agenda dito, ano. Kasi syempre, pinangalanan si Martin Romualdez, tapos yung presidente. So, mas big time yung ano niya, expose niya dito. Yun nga lang si Zaldico kasi, nandun pa kasi sa ibang bansa. So, ewan ko. Dinala niya lang kasi sa online. So, para, kumbaga, wala pa siyang ano talaga. Kasi sinabi niya naman para na may mga resibo siya eh. Dapat ipakita niyo yung mga resibo niya. 'Di ba? Para hindi din siya magmumukhang ano talaga. Sinungaling din kasi baka like Gutesa lang din nangyari. sabi hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po Tama naman. sa kanya, Meron talaga maniniwala kay Zaldico Bar. Isipin nyo ha, yung mga DDS ngayon, todo na yung pagka-concern nila bigla kay Zaldico. Alam naman natin yung sa kabila talaga. As long as pumapabor sa kanila, is pupurihin talaga nila ng tao. Yung mga comment dito, mag-iingat ka sir. Mabuti naman nagbago yung ugali, yung isip mo sir. Ipagdadasal ka namin sir. Hanip, diba? siya po ay maaaring umuwi rito. Mas magandang umuwi siya rito. At kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya. Humarap siya sa notaryo publiko. Nalihitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, Panguli po, is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya, nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Tama. Tsaka kung tutuusin naman, I think sa kabila nga mostly yung mga banta sa kanya eh. Diba? Pero syempre yung banta na yan kasi sobrang hirap sobrang hirap patunayan yan. Like baka gaya lang din yan kay kay VP Sara na parang imaginary yung banta. 'Di ba? Na binantaan daw siya ni PBBM. Na wala namang directly nagkukonekta kay PBBM at VP Sara na pinagbantaan nga si VP Sara ni PBBM. 'Di ba? So, yeah. Mahirap din. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Zaldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects? Alam naman po natin na
close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-una po, parang wala naman po ako masasabi na sila close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yan din yung Yun ang talaga, pinaka-basic. yan din yung nasa isip ko na 'di ba, syempre si Zaldico kasi sa kanya na nakatutok kaliwaan kasi 'di ba? Like I think lahat loyalist, DDS, kakamping or whatsoever galit kay Zaldico. 'Di ba? Like lahat talaga parang galit sa kanya. So siguro yung tingin ni Zaldico ngayon, kasi yun nga, wala naman na siyang makukuhang suporta kahit sa panig talaga kasi kinasukan na nga siya ng ICI, di ba? So siguro ang nasa isip niya, bumaliktad na lang kaya ako whatsoever, or di din natin alam kung merong kumontak sa kanya para baliktarin yung niya na pumanig or tirahin si Romualdez at saka yung Pangulo. Pwede din yung ganon, di ba? Pero kung ganyan kasi di ba, since sirang-sira na nga siya both sides or sirang-sira na nga yung pangalan niya, ano lang yan yung isa sa main reason siguro kung bakit siya nag-against kay Romualdez at kay PBBM is para i-save yung sarili niya. Kasi never niya nang masisave yung niya Never niya nang masisave yung sarili niya kung kung dito lang siya papanig sa admin kasi yun nga, parang tinutugis na nga din siya ng admin, di ba? Kinasuhan na kasi siya. Di ba? So, ang nakakatawa lang dito, bakit nag-i-expect pa si Zaldico na malilinis yung pangalan niya? Di ba? Sa bigat ng kaugagan na pinaggagawa niya. Di ba? Grabe talaga, aabot din pala sa punto yung mga kumag na yan sa ganyang punto na point pa. Diba, na parang gagawa-gawa ka ng kalukuhan, tinatamasa mo yung yaman na hindi sa'yo, napapakinabangan ng pamilya mo ng yung yaman na ninakaw mo. Diba? Tapos, in the end, gusto mo pa na maabswelto yung pangalan mo. Like, anak ng tokwa talaga. Diba? Yan yung di ko maintindihan talaga na sobrang greedy ng mga kumag na to. Tapos in the end, kapag ka nagkakabukuhan na, biglang makikipag-deal. Kasi ganyan, palalabasin nila na sila yung mga mababait. Sila yung sila yung reason kung bakit mahuli si Poncio Pilato, sino pa yung mga pinagtuturo niya. Lalo nakakainis lang. Like parang yung mga diskaya lang ba na grabe kung magnakaw, pero ngayon na nabuko na, grabe yung yung pagdidiman sa government na ito dapat yung mangyari sa akin, sasabihin ko to. Anak ng talk pa talaga kapag ganyan nakakainis, di ba? Ngayon ako, grabe. Reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Zaldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ng taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Zaldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yusores, DZMF. Yun din yung tingin ko Magsisinungaling si Zaldico para maisalba yung sarili niya. Yeah. Check. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outreach yung expose ni dating congressman ko? Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan? Muli,
Patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat napunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doon event. So wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po natin magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So Mr. Saldico, mas maganda po umuwi kayo dito. Kung maaari, sabayan niyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Last 2 questions. Hindi First na yan from uuwi. Atrina Domingo. Pero yun nga, kung gusto niyang malinis yung pangalan niya, bakit hindi siya umuwi? Yeah. Ewan ko kung ano yung ini-expect niya. ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations aside from denying it? Does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinig na niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Now, follow-up question. As mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the president with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman Yan po din na ang ano, mga miyembro parang ng INC. kayo ba, do you think coincidence lang ba yun na kung kailan parating yung INC rally? Yung INC naman, nagrarally na naman sila. Isa ka nagsalita si Zaldico. Coincidence lang ba yun? Or pakulo nila yon, or may kinalaman sila doon? Kasi yun nga, yung kay Guteza kasi nag-fail nag-fail yung kay Guteza. Ang talk ko. Comment down below. Ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Last question mula kay Vance Fernandez. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? May naiisip ba ako? Mahirap magsalita. Pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists? Stabilizers? Di talaga pinangalanan, ano? Pero alam naman natin kung sino yung ibig sabihin ni Attorney Claire dito. Yung obstructionist, stabilizers, ano? So, comment kayo sa baba kung sino yung mga yan. O lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Zaldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Thank you, Yusek Claire. Okay. Yan nga din, kung iisipin mo kasi pa na lumiliit lang yung mundo niya, di ba syempre dapat hindi lang siya magpo-focus kay Martin Romualdez at saka sa Pangulo. Dapat isalin niya rin yung mga madadawit sa kabila. Kasi, di ba nung hindi pa naman nagsasalita si Zaldico, marami na nadadawit dito sa kabila. Di ba? So, I think, mas maganda sana kung wala lang, sa lang din naman to, na kung wala talagang nag-ano sa kanya, nag-reach out sa kanya. Di ba? Edi sana, lahat tatamaan niya. Pero yun nga, parang ngayon kasi, parang selective lang talaga siya na parang ito si Romualdez at saka yung presidente yung tatamaan ko ngayon, diba? Or ewan natin sa part 2 kung meron pang part 2 kung isasalin niya lahat, diba? Like yung DPWH or whatsoever, like lahat talaga. Wag lang siyang mag-focus kay Romualdez at kay diba? Yun ay kung lang naman, kung lumiit lang yung mundo niya kaya nagsasalita siya na lang. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari, and yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our paranoid. Okay, dahil sa maraming rally na nangyayari. Kayo ba naman mag-rally kayo ng rally? Ano bang dapat maramdaman? Di ba? Wala lang, nakakatawa lang na parang sa panig nila, di ba, nagmumula yung mga rally, tapos ngayon parang iano pa nila yung admin na kesyo, paparanoid na kayo kasi maraming nagrarally. Ano ba yung dapat i-expect kapag may nagrarally? Di ba? Siyempre nagrarally kayo unpredictable yung mangyayari dyan Knowing nga magpapaulan na naman kayo ng mga kasinungalingan,
or whatsoever. Diba? Iba din talaga si ano par. Pinakikinabangan din talaga ni VP ngayon yung issues Una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila ay direct cause ito ng emotional outburst, meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po kapag po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po itong mamonitor. Hindi naman po Okay, ibig yun sabihin pala na yun. ito ay may katotohanan. Diba na parang pinapalabas nila na kung i-correct ng Pangulo na paranoid na. Diba? So yun nga, nakakatawa lang din. Alangan, magre-rebat talaga yan kasi ginagawa nyo ng But still, hindi po to dapat na tinutulugan. Patungkol po doon sa, again, Maricela, ni second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat ng nakaraan, ngayon po natin nililinis at malamang isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ng lahat, pati ang economic team, gagawin ng lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa. Yes, Claire. Yun din, tinitira din nila yung economy na kesyo ganyan, bumaba. Dati naman nangyayari din naman sa kanila yan, yung nung pandemic. Di ba? So, isa din sila sa nakikiyos sa word na pandemic kasi. Kaya nagiging ganyan. Tapos ngayon, yung sa admin, alam naman natin yung mga corruption issues ngayon. Di ba? Yung mga bagyo pa. So, syempre, maapektuhan din talaga yung economy natin. So, I think dapat maintindihan din nila yun sometimes talaga nagiging selective din sila Kung ituturing na maraming tao na sila, maaari sila. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget, President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of DBM. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is Ito why siya? it is called the Ito yung President's babae na pinangalanan ni Saldico? Correct me if I'm wrong. budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun na po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary So yun yung explanation nila. And ewan ko kung maintindihan ng kabila yun or iintindihan nila yun. Or kayo kung naintindihan nyo rin ba yan. Diba? So, okay na lang bahalang humusga sa part na yun. Okay? Yeah. We now have Undersecretary Claire Castro, the Paras Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang na rito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila.
Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip Diba? ang sarili Parang sa paratang ng nagiging, pagnanakaw. ano din siya, kagaya siya sa kabila, na ano lang, bibig lang. Yung ano kasi naman for example ako, kalaban ako ng admin. Diba? Tapos yun nga, may isang naiipit. Of course, yung kukontakin ko talaga. Yung pinakamalapit kasi yun nga, kahit salita lang yung sasabihin nun, matalim yun eh. Diba? Madaling paniwalaan kahit anong sabihin ng tao na yan. Madaling paniwalaan kasi parang yun nga, parang kanang kamay or whatsoever. Yung kay Gutesa kasi, ay ewan ko kung sinubukan nila yung kay Gutesa or whatsoever, pero hindi talaga umubra yung kay Gutesa. Diba? Kasi sino ka ba, bigla ka nalang ililink mo na lang tong taong to, diba? And I think yung Gutesa about yun kay diba? Ay, wait lang. Yung Gutesa ba napangalanan niya ba si Zaldico that time? Kasi parang oo, diba? Na parang pupunta kay Zaldico tapos kay Martin Romualdez or Martin Romualdez na. Correct me if I'm wrong nga. Kasi kung nakalimutan ko na kasi. Kasi kung kunyari yung si Gutesa na yun, diba? Yung expose niya is about kay Zaldico at saka kay Martin Romualdez. Dapat isinali ni Zaldico si Gutesa sa expose niya ngayon. Dapat ipagtanggol niya rin yung sarili niya sa part na yun. Pero bakit wala? Diba? Bakit parang dito lang talaga nakapokus sa admin? Or yun nga, correct me if I'm wrong na lang i-review ko pa tuloy yun. Sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan, imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic, hindi ba? Dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo. I think din yan yung part din naman kasi na yan, 'di ba? Syempre ganyan yung ganyan yung sinasabi ni Madam Claire Castro I think ipipick up to ng kabila na naman na yun nga, parang ganun din kasi yung nangyari kay Chingoy at kay 'di ba, kay Villanueva na parang sila yung nag-iimbestiga tapos yun nga parang 'di ba ginamit ata ng Chingoy yun na bakit ako mag-ano dyan ako nga yung pinaka-hate sa ganyan. Si Villanueva din, na-hate niya rin yung mga flood control na yan. Bakit daw involved? Pero kita niyo naman na siya talaga yung tinuturo sa ebidensya. So, ang dito naman lang ay hintayin na lang natin kung meron ba talagang lilitaw na ebidensya na magkukonekta dito kay admin at saka kay Romualdez. Kasi kung wala talaga, magmumukhang sinungaling si Zaldico kung puro laway lang yung gagamitin niya. And then, I think confident naman si Zaldico, di ba, na parang sinasabi niya na meron daw siyang resibo. So, tingnan na lang natin kung hanggat saan talaga yung resibo na sinasabi niya, Kasi baka kagaya lang din yan nung mag-asawang Diskaya na sobrang, talaga, binibitin tayo ng mga kumag, na kesyo ganyan, meron silang maraming alam. Tapos ngayon, wala. Up until now, walang maipalabas. Diba? May mga kukonti lang. Pero, yun nga, sobrang hirap panagutin. Alam niyo yung ganyan. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ng inyong mga katanungan. Maricel Halili from TV5.
Thank you, Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at sana po ay maging maayos ang ating weekend. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nito is Malaki Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, content nyo na mga ganitong reaction video may kasama mga panood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisis. So, mga kanoisis, that's it. Like, comment, share, subscribe. Original video lang in the description box below. And then, courtesy na lang sa Malacanang Palace. And then, yun. Usalde ko. So, kayo. Anong masasabi niyo doon? Comment down below. So, yun nga. Yung expose ni Zaldico, nakalimutan ko talaga pare kung yung expose ni Gutesa is kasali si Zaldico doon. Or si si Romualdez lang. Parang sa pagkakaalala ko kasi, kasali si Zaldico. Diba? Pero syempre kung parang kasi parang hindi na ako sure. Kasi matagal-tagal na din yun. Diba? Nung nakita natin yung diba? Kasi kung if ever kasali si Zaldico doon sa pinangalanan ni Gutesa, dapat dininay ito ni Zaldico, diba? Na parang about naman doon kay kay Gutesa. Gusto ko tuloy i-double check pero di ko kasi alam kung saan ko titignan pare. Diba? Wait nga, tignan natin. Basa muna tayo ng comment tignan na natin. Magmasyalo na ng para magtsugian. Asa natin balik mo mga kinurakit mo, Zalde. Takot na takot si Zalde kaya binaliktad na niya ang pangyayari. Huwag mo na kaming bulahin, uwi ka para mapatunayan kung bakit. Wait lang tingnan ko lang to. Gutesa. Gusto ko talang gusto kong i-make sure para. Gutesa testimony. Sino kaya yun? Wala na to. Deny Senator Price. Full record. Marcoleta. Fake notary. Nanap po talaga kung yung yung sinasabi niya. No comment for now. Nag-live na si Attorney Claire Par. Ito. Sabi ko sa inyo. Muling haharap si ex-Marine Orly Gutesa sa Senado November 14 para ilahad ang umano'y $48 million na inuwi niya sa bahay ni na dating Speaker Romualdez at Rep. Zaldico. Bahagi ng investigasyon sa multi-billion flood control scam. Diba? So kita nyo yun. Sinali ni Gutesa si Zaldico. Diba? Doon sa tawag dyan, flood control, yung sa pera daw. So ang lang natin dito, bakit hindi ito sinama ni diba, ni tawag dyan, ni Zaldico, yung si Gutesa, diba? Sana dapat i-clear niya rin yung pangalan niya doon kasi pinagbintangan din siya doon, diba? Ang lang kasi dito, galing kasi sa kabila, which is sa Duterte team, yung Duterte camp, yung si Orly. So kaya siguro hindi niya sinali, di ba, na ewan natin. Baka dahil tinulungan siya ng kabila, something like that. Kaya ganyan yung nangyayari. Kasi kung lumiliit lang yung mundo niya, tapos gusto niyang i-drag lahat pababa, kasi syempre sirang-sira na nga yung pangalan niya, di ba? Dapat sinali niya rin yung kabila, or may isinali pa siya sa kabila. And I think if ever lilitaw to si Gutesa, and then if ever si Zaldico is hindi niya isali, 'di ba, or parang gagaan yung statement niya laban kay Zaldico, ay parang baka magduda ka na sa part na 'yon. 'Di ba? Na baka may something nga talaga dito. Kung 'yun lang naman ay kung parang iiba yung level ng atake nila, especially dito sa kabila. Di ba, sila VP Sara. Tingnan na lang natin para kung yung dito, ipagpapatuloy pa ba nila yung pantitira kay Zaldico, di ba?
Kasi kung parang lalamya yung tira nila ng mga Duterte dito kay Zaldico, baka may possibility nga talaga. 'Di ba, na totoo yung yung naiisip dito ng mga netizens na parang inimpluwensyahan ng kabila si Zaldico kaya nagsalita. Kasi kung makikita nyo dito, yung tinutumbok niya lang talaga is itong si Romualdez at saka si PBBM. Di ba? So wala lang, natatawa lang ako sa part na yun na ano bang ini-expect ni ni Zaldico. May isasalba niya pa yung pangalan niya. Ano yung i-claim niya yung yung pagiging witness na parang finding the most guilty, tapos siya parang ma-absuelto siya or lilesen yung yung mga cases niya. Nagkakainis talaga yung ganyan parang inuugag tayo di ba? Tapos ang dating niyan para pang mga VIP yung mga yan. Parang yun nga kagaya dong sa mga Diskayan. So anyways, kayo para comment down your opinion below. Anong masasabi niyo dito sa statement ni Gutesa? So yun lang, comment niyo sa baba. So, kayo na lang din bahalang umusga. So, intay-intay lang tayo. I think meron pang mga kasunod to. Kasi I think simula pa lang to. So, sana mapatunayan niya talaga. Kasi kung hindi, wala. Baka Gutesa version 2 lang din to. Diba? Kasi if ever ito hindi to mag-succeed, diba? Yung kay Zaldico, wala na. Wala na makakatibag dito sa sa admin talaga. Kumbaga last chance na nila to. Diba? So that's it lang naman. So again, Boss Polito TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC, so